dumating na tayo dito kay JD Mufflers and Exhaust. Yun yung unang siya. OG. Kung alam mo yung grabe tayo, bilis. Nagabudol. Ako, maano si hi guys, welcome back sa ating channel. Andito tayo ngayon sa episode 12 ni Elo. So ayun, naging masaya ako dun sa journey ni Elo. Kung mapapansin nyo nga, parang sunod-sunod yung pinagawa natin kay Elo, no? Simula dun sa makina, sa mga engine support, sa timing belt, etc. Hanggang sa tint, sa gulong, sa tambucho, sa radiator. Madami na rin, no? So ngayon talagang running fine, talagang smooth. Sa tipid, tumipid na rin yung takbo niya after nung kay JDM Darren Works, no? Sobrang masaya lang ako dun sa naging journey nung sasakyan kasi tumino talaga siya eh. Dati hindi to ganito. Ngayon kotse na siya. Kumbaga sasabay siya sa mga bagong sasakyan, no? Kaya ako nag-vlog ngayon kasi after 2 days sa Martes, dadalhin ko na yung sasakyan kay Carbon Department, no? Shout out kay Rich Potato, kay Carbon Department, kasi dahil kay Rich din, kaya yun yung napili kong paint shop kasi talagang napaganda, napapress ko nila yung sasakyan ni Rich, no? So nakausap ko na rin si Carbon Department and we are thinking to do the paint already by Tuesday. Kaya ako na rin ginawa ng video ngayon kasi alam niyo yun, mamimiss natin si Elo kasi almost 1 month or 1.5 months siya tatagal kay Carbon Department. Good thing naman kasi meron naman tayong motor magagamit pumasok. Tsaka ayos na din para makatipid ng 1 buwan kasi malakas sa gas pag nakasasakyan talaga. Tapos sa motor naman sobrang tipid ng motor ko eh, kaya okay naman. So medyo excited ako, 2 araw or 2 gabing tulog na lang, no? Tapos dadalhin na natin si Elo kay Carbon. Masaya sa pakiramdam. Excited ako kasi mas gaganda na yung paint or yung kulay ni Elo. So siguro after mapinturahan, ang mga next projects pa natin is ipa-headers, ibabalik ko din siya kay JD Mufflers. Tapos siguro naiisip ko siyang dalhin kay Sir Poy Flores, kung kilala nyo si Sir Poy. Yan, para doon natin siya ipapa-lower, no? Para quality talaga. So after nun wala na, puro accessories na lang. Like what I have mentioned previously from my previous vlog, hindi man natin pipilitin na gawing JDM lahat, pero yun kasi yung gusto kong concept eh, maging all JDM siya para at least maganda na, simple lang pero nice looking tsaka nitty. Ngayon papasok ako sa work, sama muna kayo sa biyahe ko papasok ng trabaho. So ayun, nandito na tayo sa workplace, sa parking lot. Ito yung sasakyan. Yan. Last look guys, bago siya mapinturahan ni Carbon Department. You know, shout out JD Mufflers, JDM Darren Works, Tambay Nights. Tsaka Ceramax yun, Boss Jet Reno. Yan, shout out sa'yo. Yan, last look natin kay Elo bago siya i-paint sa Tuesday. So, hi guys, good morning sa inyo lahat. Shout out sa'yo. Ito na yung araw na dadali natin si Elo sa paint shop kay Carbon Department. So yan, nilagay ko na muna siya dito. Bali kanina na-prepare ko na yung mga dapat kong dalhin. Ito. So ayan, so nalagay ko na rin yung pintuan dito sa may likod. Yan. So ito yung pintuan na gagamitin natin kay Elo, na galing kay Sir Edwin Mechanic na
So yan. So ayun, ready na. Nakakainis lang kasi nasiraan pa ako ng trunk cable, which is very unexpected naman, no? Pagkahalta ko kasi kanina sa kanya dito, ayun, hindi ko alam kung lumabas lang ba yung kable, yung pinaka parang bilog dun sa housing, or naputol or what. I'm not sure kasi hindi ko pa nakikita talaga. Pero good thing naman kasi nasusungkit. Kasya naman ako dun sa may ilalim ng upuan. So okay naman. So yan. So kay Elo dito sa may pandang puwetan o sa likod, paint, pero kung may i-correct or something na lalateruhin, which is itong dimple mark lang na to. Yan, yung dimple mark na to. Hopefully magawa ng paraan, matuktok palabas, tapos yun nga, masilyahan na lang or something. Tapos yan, makikita nyo naman guys, yan yung kupas na kulay ni Elo. Tapos dito sa trunk, ito ano eh, okay pa naman, pero ayun nga, magaspang na siya kasi yan, may mga marks na hindi na matanggal. Yung iba mga ano lang naman eh, mga langis, dumi. Yung iba talagang dumikit na yung dumi. Definitely pagtagal papal din tayo ng taillight. Pero so far ngayon, as is where is muna yan. Importante lang ma-paint si Elo kasi madali na yung accessories guys eh. Tapos dito naman sa kanan, ito lang nakikita kong dimple. Ayun, ako makikita nyo, masisilip naman siya eh. Yan, may dimple dito, ayun oh. Yan, this one. So yan, hopefully matuktok lang din yan palabas. Tapos yun, masilya. Yan, ito, pupalitan na to ng bagong pinto, which is yung ngayon yung pintuan natin. Kasi ayan eh, bulutong na rin yan, meron na rin yung bulok. Tapos itong weather strip, papalitan ko na rin to. Yan, shoutout Sir Jeff Manalastas ng Pusti na nagsabi na ako sa kanya, kukuha ko ng weather strip. Tapos itong side moldings, tatanggalin ko yan. So pag pininturahan si Elo, papabaklas ko muna yan. Tapos magkakabit na lang tayo ng bago pag nakabili ako kay Sir Jeff. Tapos dito sa right side, papalitan ko sana tong front right fender. Pero okay pa naman siya. Ang nakikita ko lang na hindi pantay sa kanya is dito sa may harap. Ito. Yan, medyo nakapasok siya ng ganito, no? So, a-ask ko na lang kay Carbon D mamaya kung pwedeng parang i-diretso, pukpukin something. Ewan ko kung paano gagawin nila dyan. Tapos sa hood naman okay naman yung hood natin. Meron siyang dimple mark din pero dito lang siya. Yan. Dimple mark sa hood, ito lang. Sa left fender, ito. Yan, yung gas-gas na yan. Dati pa naman to guys. Dito sa right, sa left door, okay naman yan. Meron lang siya dito gas-gas. Tapos hopefully pagka tinanggal itong mga moldings, wala namang sobrang or bulok dun sa sides. Yan. Yung fitting naman okay pa, pero ito actually hindi nga okay yung fitting pala kasi dito nga sa may left side, ayun, kung makikita nyo may uwang siya dito. Yan, so by right this should be like this. Yan, ganyan dapat siya. So I'm not sure kung anong magic gagawin nila Carbon department, pero yun nga, baka pwedeng patuktok ko yan o pa-align or something. Hindi ko alam kung paano gagawin. Tapos dito sa may likod, yan, actually may bulutong nga itong maliliit eh. Pero I think matatanggal naman yan. So on the way na tayo kay Carbon department. Dito pa lang din ako sa may Ninoy Aquino Avenue. Isipin nyo guys, Martes ngayon. Pero yan, luwag. Sa bagay ano na kasi, past 12 na. So mga nakapagtanghalian na yung mga drivers. Yung mga iba nasa office. So hindi naman totally rush hour kaya ganito kalot. Pero tayo, Terminal 3, Domestic Road. Grabe yung tirik ng araw. Init niyan guys. Pero dito malamig naman, malamig. Malamig yung aircon natin eh. Tsaka take note guys ha, pagka babiyahe kayo ng ganito tanghali, pagka yung talagang mainit yung sasakyan, huwag nyo agad bubuksan yung aircon. Bumiyahe kayo ng
wala mo ng aircon. Kahit mga 5 minutes, 10 minutes, pasingawin nyo lang yung init. Tapos saka nyo buksan yung aircon para hindi ganun kahirap yung compressor. Ano? Okay. Medyo na-stuck lang sa traffic. Ito lang naman yan. Oh. Aurora Boulevard, guys. So, Aurora Boulevard, tapos labas natin EDSA. Tapos yun na, dire-diretso na. Tapos, I think Ortigas tayo kakanan. Tapos, bahala na. Susundan ko na lang tong maps. Shoutout kay Boss Edwin. Maraming salamat, Sir Edwin, yung gumawa ng power steering ni Elo. Sobrang thank you dun sa pintuan, no? Sobrang appreciated yan, boss. Sobrang appreciated. At least, yung pintuan ni Elo na sa kanan, mapapalitan. Guys, to tell you honestly, napakababait po ng mga taong nilapitan natin para matulungan tayo magawa yung sasakyan. Shoutout ko na. DDT, yan, number 1. DDT, Ryan De La Cruz, Jadinar Cipriano, JDM Darren Works. Shoutout kay Sir Jeff Mampusti, yan. Sir Joseph Dominguez ng JD Mufflers, Sir Jet Reno ng Ceramax. Yung lahat ng staff sa Shell, sobrang thankful ako sa inyo. Tsaka yung ating tropa, no, si Vincent Ceres, yung aking kaibigang mekaniko na nagpapagaling pa rin ngayon, yan. Shoutout sa'yo. Kung alam nyo lang kung gaano ka thankful ako, pati si Elo, dun sa mga taong tumulong, mabuo, maayos yung sasakyan, no? Napakagaling. Shoutout ko din yung Tambay Nights, yan. Maraming salamat na dumalo ulit ako ng kanilang car meet nung last time. Masaya, ang dami ko na naman nakita magagandang sasakyan, nakaka-inspire, no? So thank you so much. Kay Rich Potato, maraming salamat. Ngayon na medyo nagkakausap na kami ni Rich at mas nabibigyan niya ako ng mga advices in terms or pertaining to this type of car, since ganito rin nga yung kanyang sasakyan na ginagamit. So napaka-thankful ko na, alam mo yun, makausap yung inidolo ko na naka-small body rin. Hopefully mamit ko pa yung mga ibang legendary car enthusiast na may small body rin, no? Soon magkikita-kita pa tayo. So dito na tayo, guys, sa EDSA. Continue on C4 for 3 kilometers. Rocky Road, EDSA. Boom! Nag-aalogan yung pinto sa likod. Sobrang traffic dito sa sa EDSA. Grabe, guys. Kung alam nyo lang yung dusa ko sa traffic dito sa EDSA. Ang lala. Pero nasa 19 minutes na lang, malapit na tayo sa Carbon Death. 7 kilometers away. So dito tayo sa Ortigas. Sinusundan ko na lang yung Waze kasi hindi ko alam yung papunta dun, eh. So yan, sunod-sunod na lang tayo dun sa map. Grabe ang angas, ah. Oh, yan laki ng statue, oh. Sa ibang bansa lang ako, ah. First time ko nakarating dito kasi din. Nice one. Galing ng ginawa nila dito. So yun, guys, finally nandito na tayo. Hindi ko na lang napakita sa inyo lahat yung buong trip kasi ang hirap din dawa nung traffic, tapos ang sikip. Tsaka baka mamaya mahuli tayo ng enforcers. Yun. Ayan na. Tawagan ko lang si Papi Ram para lumabas siya. Dito na ako sa labas nila. Papi, andito na ako, eh. Pasok ka. Sige. Yun. Ito, boss. Yan si Papi Ram. Nakapunta rin. Kating-kating na ako dito, eh. Yan si Papi Ram, pine-check niya na. Tapos yung dimple, nakita mo yung dito, kuya? Meron dito. Ito. Yun lang naman sa likod, eh. Tapos magaspang lang. Tapos dito, kuya Ram, eh. Maaalin ba yung ganyan? Kasi wala akong pamalit dito, eh.
Napupukpok na. Tignan natin. Tsaka yan, ito. Yung sa fender naman, yung ito lang, parang pumasok to. No? Ito may konti. May konti na to. Busy kayo ngayon, Papi? Medyo. Pamba- Bakit yung karirilis ko lang ng dalawang tatlong unit. So yun guys, pinag-uusapan namin ni Kuya Ram yung magiging kulay ni Elo. So dalawa yung option, either sundin yung kulay dun sa katawan or yung isa kong binigay na color kay Kuya Ram. Papakita ko dyan sa vlog yung kulay. Tawag doon peridot green yun. So titignan namin kung makikita namin. Ito, iba lang yung pangalan. Tignan mo kung anong gusto mo dyan. Bali yun, yung pinto naman, titignan ko muna kung papalitan natin o hindi. Kasi baka mamaya mas malala yung ipapalit natin eh. Yun nga. Pero nakita ko na yung sa pinto eh, yung binigay sa akin. Oo, Maganda naman. okay naman. Wala siyang yung katulad ng bulok. Oo, na- bulok. Oo. Sige, sige. Tignan ko na lang din muna siya. Check ko na lang din. Putputin ko muna kung butas na ba o hindi pa. Oo. Tignan natin kung ano mas okay dun sa dalawa na nabili mo. Nakita nyo naman yung colors nung selections. Kaso sabi ko nga baka magmukhang incredible look eh. Kaya ano, ang gagawin ko na lang, kasi meron akong ina-ID na kulay yung sa Avanza na 2023 model. 22. 22 model yun, yung parang mahaba na Avanza na kwadrado. Yun maganda rin eh. So pwedeng doon ko na lang din ihabol yung kulay. So yun guys, anytime soon aalis na rin ako dito kasi iiwan ko na si Elo. Share ko na lang sa inyo, saka sabihin na lang ni Papi Ram yung mga services na ginagawa niya dito, no? Yun, Yan. bali carbon department, carbon product, fiberglass product, restoration ng kotse, customize, modification, detailing, yun, interior, exterior detailing tayo. Yan, body repair, paint. Yan yung mga services natin. Yun. Yan, Sunoco Oils, tsaka Sonax products. Yun. Papahapyawan ko lang din kayo ng mga ginagawa nila kasi may mga ginagawa sila ngayon. Mga So, carbon parts. yan, gagawa ko na lang din ng montage, no, para at least ma-appreciate nyo, makita nyo rin yung services na ginagawa nila dito. So yun lang, update ko kayo mamaya guys. Magmamask lang tayo guys kasi magbubuga si Papi Ram eh. Sakto kasi may bubugaan siyang ano dito, rear bumper ng anong sasakyan to? Sedia. Nang? Sedia, Lancer Sedia. Lancer Sedia, yun. Lancer Sedia carbon fiber rear bumper. Yan. So naabutan natin, so at least makikita natin yung service, no? Kung paano sila or paano gumawa si Papi Ram ng pintura. On top of the carbon fiber bumper, no? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Ayos dito, may merienda pa. Thank you kay Papi Ram. May burger tayo. Kain, burger. Sponsor ni Papi Ram.
So guys, nag-shoot lang ako ng konting banat ni Papi Ram. Pauwi na rin ako ngayon at pinag-uusapan na lang namin ni Papi Ram yung gagawin kay Elo. Siguro may mga 5 lang dimples, no? Oo, ilan lang. Ilan lang naman. Kaya naman yan. Tas ang balak ni Papi Ram dito guys, syempre yan, kulay. Ito, gagawing itim na, no, Papi? Itim na. Gagawing itim na to. Yung sa... Tayo dito? Ito, semi-gloss. Ito, kulay pa rin, syempre, kulay. Tapos yung mga side moldings, tatanggalin, papatanggal ko kay Papi. Itong 2 pintuan, papalitan na to. Kasi ito, tingin mo, papalitan na rin, no? Kasi meron na talaga din to, eh. Dami na siya, eh. Lalo tong isa. Napakita natin sa atin. Ayun o, lalaw. Boom. Yan, so yan, papalitan ni Papi. Ito yung ipapalit ni Papi. Galing kay Sir Edwin yan. Shoutout Sir Edwin. Tas the rest yan, itim na rin. Bumper itim pa rin. Bumper itim pa rin. Gusto mo yung pang-itim nun? Yung binugo ko doon? ikaw bahala. Yung medyo milliliters. Ikaw bahala. Pwede. Tapos yung yun nga, napag-usapan namin kulay, pinale. Mazda. Ay, Avanza. Avanza yung kulay ng Avanza na dark green. So ayun, tas yun nga yung sa mags. Sa mags naman Papi, konti lang yung tama eh. I mean, ayun, mga ganyan lang. Ito kasi yung dating ano niya, yung sa ano, di ba uso dati yung sa balancer? Wheel balancer dito nila nilalagay, di ba? Yung tingga. Yung tingga. Eh ngayon naka-ano na yun, naka-balance naman na to, pero nasa loob na. So ito ganun, same color pa din tong mugs. Nakakatuwa dito guys kasi welcoming din si Papi. Tapos may pamerienda. Tsaka hands-on siya, no? Alam niyo yun, parang ilan lang yung shops na sila yung hands-on gumagawa ng produkto, no? Ng serbisyo. Although meron naman din talaga, no? Pero iba pa rin kasi talaga yung impression pagka yung mismong may-ari siya yung gumagawa, napakagaling. Kasi alam niyo yung ginagawa niya, di ba? So iba yun guys. Yun yung mga qualities dito sa Carbon Department. Kaya kung magpapapintura kayo, syempre, inquire kayo kay Papi Ram, napaka responsive sa messenger niyan sa Facebook. Message lang kayo sa page. Yun, mag-message lang kayo sa Facebook. Mabilis lang yan. Mabilis lang, maramis. So yun lang guys, dito ako napuputulin kasi babiyahin ako maya-maya konti.